act of grace, basta tungkol sa grasya, ito po sa incarnation. Ito po ang sources. Kita, kapag tungkol sa grace, pakilista lang po kung gusto niyo, no? Itong mga graces na pinagsasabi, ng mga act of grace, no? Nandiyan po ang mga sources. Through grace we are justified, receive salvation and the right to eternal life without the works of the old covenant law. Yan po, yan ang Romans 3:24, nandiyan na. Oh. Romans 4, verse 4, Ephesians, Titus, saka sa Acts. So karamihan dito galing sa letter ni Paul, itong justification, no? Because of grace. No? Itong sa second coming naman na act of grace, eschatology, ito po 2 Thessalonians, 1 Peter. So, meron sa version ni Pablo, yung grace na yon, meron rin naman si Pedro. Ano po ang salitang expiation na nasa versikulo 25? Ang expiation ay atonement. Synonymous po ang expiation sa atonement, no? Atonement for some wrongdoings. Ang Latin na expiare ay nangangahulugang to atone fully. Kaya synonymous po sila. Sa justice ng God, kailangan ang bayad utang. Ano ang pambayad utang? Ang dugo ni Jesus. Kaya sa letter to the Philippians 2, versikulo 14, He has wiped out the record of our debt, yung utang, to the law, which stood against us. He has destroyed it by nailing it to the cross. And He has stripped the sovereignties and the ruling forces and paraded them behind Him in His triumphant procession. Nag-expiate ay ang dugo ni Kristo. Nasa Philippians 2 yan. Okay. Bakit ang dugo ni Jesus ay kailangan para tayo ay ma-justify o tumanggap na magandang sentensya? Ang paggamit ng dugo ay dati ng plano ng Diyos pagsasacrifice do sa templo. Kahit na yung bago pa nagkasala sila, Adan at Eva, ay kasama na sa divine plan niya. Makikita po sa Leviticus 17 verse 10, For the life of the creature is in the blood, and I have given it to you for performing the rite of expiation or atonement on the altar for your lives. For blood is what expiates for a life. Sabi ni God, ito no? Itong blood expiates for a life. Ang panghugas sa buhay ay ang dugo. Ang 1 Peter, no? Kamukha rin yun ng Roma 3:25. No? For you know that the price of your ransom from the futile way of life handed down from your ancestors, na yung original sin, was paid not in anything perishable like silver or gold, but in precious blood as of a blameless and spotless lamb, Christ. Okay, yung dugo ng lamb, si Kristo. Sinasabi ni Pedro yan, sinabi rin ni Pablo. Pakilista lang po. Christ died for our sins. O to, rektahan na. Sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15. Sa panahon ng matandang dipan, may piyesta sila na tinatawag na Yom Kippur or Day of Atonement. Maring narinig nyo na to. Sa araw na ito ay binubulong nila sa mga kambing ang kanilang kasalanan at pinapakawalan sa ilang, at ang batang tupa naman ay ginigilitan ng pare at sa pamamagitan ng tangkay ng hisop, ang dugo nito ay binabasbas sa upuan ng awa, yung seat of mercy. Yung seat of mercy po, yun po yung takip ng Ark of the Covenant. Okay? Ngunit ang lahat na ito ay isang simbolo lamang ng paglilinis ng kasalanan. Samantalang ang dugo ni Kristo ay naging totoong sakripisyo ng bagong Israel. Sino po ang bagong Israel? Tayo po yun. Ang simbahan natin. Nasabi na ito sa pamamagitan ni Propeta Jeremias sa versikulo 31. Look, the days are coming. Yahweh declares, when I shall make a new covenant with the house of Israel. Okay? They will all know me from the least to the greatest. Yahweh declares, since I shall forgive their guilt and nevermore call their sin to mind. O patatawarin na po. Paano? Pagdating ni Kristo, dahil siya ang magbibigay ng sakripisyong dugo. Nabanggit rin ni Pablo sa versikulo 25 na the past sins went unpunished. Ano po ito? The past sins went unpunished. May mga kasalanan bang hindi napatawad? May mga kasalanan bang temporaryo lamang? Temporal? Bago dumating ang manunubos, ang bendisyon at pagpaparusa ay temporary lamang. Panahon ng Old Testament. At nararapat lamang na pangmundo, temporal. At may katapusan, hindi eternal. Naniniwala ang simbahan natin na ang unang namatay noon ay hindi nakundina hanggat hindi nila marinig ang mensahe ng kaligtasan o ang magandang balita. New Testament yun. Habang hindi nila naririnig pa, hindi pa nagagawa.
Kaya si Jesus ay pinaniniwalaang pumunta sa Hades, ang kahulugan sa Greek ay the grave, sementeryo, upang ilahad ang magandang balita. Yun sinasabi natin, he descended into hell. O sa Vatican to, he descended to the dead. Third day he rose again. At dinalangan niya sa pintuan ng langit ang mga kaluluwang ito, yung mga nauna, yung panahon ng Old Testament, mga unang namatay, kinatikais niya yon, kaya pumunta siya doon. Ang pinto naman ng langit ay pinaniniwala ang dati ng bukas. Kailan nabuksan ang pinto ng langit? Nang bininyagan si Jesus ng kanyang pinsan sa Jordan. Doon po nabuksan ang pinto ng langit. Ating tandaan na para sa Griego, ang Hades o Hades ay hindi ang nagbabagang apoy na lugar ni Satanas, yung impyerno. Kundi ito ay abode of the dead. Yun ang kahulugan. O kanlungan ng mga patay. O sa Hudyo, the bosom of Abraham. So what comes of our boast? There is no room for them. On what principle? That only actions count? No, that faith is what counts. Since as we see it, a person is justified by faith and not by doing what the law tells him to do. Kalaban ba ito sa yung works or actions na sinasabi ni James? Malalaman po natin. Do you think God is the God only if only of the Jews and not of Gentiles too? Most certainly of Gentiles too. Since there is only one God, he will justify the circumcised by their faith, and he will justify the uncircumcised through their faith. Are we saying that the law has been made pointless by faith? Out of the question. We are placing the law on its true footing. Sa Roma 3 na ito, versikulo 27-31, sinasabi ni Pablo na tayo ay natutubos dahil sa pananampalataya by faith, hindi sa mga gawa at pagsunod sa batas. Ito ba ay taliwas sa sinabi niya sa Roma 2, sa letter niya ring Roma 2, versikulo 6 at 13, na nakakakonekta ang kaligtasan at magagandang gawain, pagkaka-justify at good works. Dito, nasabi niya na ito eh. Hindi po. Hindi tinutukoy ni Pablo na ang gawa ay tungkol sa gawang pag-ibig o karidad na inuulit-ulit ni Kristo. Ang tema po talaga sa New Testament ni Kristo is charity or love. Ang kay Pablo naman ay faith. Ito sinasabi niyang gawa dito ay itong gawa na in response to the law of Moses. Hindi yung gawa ng mga Katoliko o ng mga Kristiyano, yung works of mercy na nakakakuha ng indulgences or our merits. Parang lumalabas na sinasabi ni Pablo na hindi importante ang gawa. Hindi po. Hindi po importante ang gawa in relation with the Mosaic law. Dahil nga sa ang mga Hudyo ay sumunod sa panglabas na kautusan, kaya nasabi ni Pablo yon, hindi sa pagbabago ng kalooban tungo sa kabutihan at pagsasabuhay ng espiritu ng batas. Yan po ang tinatawag na is not the circumcision, but the circumcision of the heart. Palaging naririnig yan, the circumcision of the heart. Na pawalang bisa ang lumang batas ni Moses. Kaya babala sa atin na mga nagba-Bible study dahil sa kontrobersiyang ito, kung magliliteral tayo sa sinasabi ni Pablo. Babala, tandaan po natin, huwag tumutok masyado sa isang bersikulo lamang. Pag-aralan ng buong Biblia sa kanyang kabuuang mensahe. No? Context. Halimbawa, ang aklat ng Leviticus, Old Testament, ay hindi lubusang maintindihan kung hindi mo babasahin ang liham para sa Hebreo ni Pablo, no? Sa Bagong Tipan, Letter to the Hebrew. Basahin mo yon bago mo basahin ng Leviticus. Gayon din ang aklat ni Isaiah. Kapiraso lamang ang iyong maintindihan kapag di mo binasa ang mga sinulat ng mga evangelist. Lahat na sulat ni Matthew, Mark, Luke, and John. Tandaan na ang heretiko, the heretics, ay nagsisimula sa sobrang pagbibigay halaga sa isang kapirasong pangungusap at hindi isinasaalang-alang ang kabuuan ng Eskriptura. Namimili lang siya.